Maaaring narinig mo na ang bersong ito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito ay nasa Mateo chapter 7, ngunit kung gusto ninyong basahin ng buong chapter ito, mababasa ninyo muna ang may title na, Sa Gawa Makikilala. Hayaan ninyong basahin ko ito. Mateo chapter 7 verse 15 to 20. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Nakasulat nga doon sa Mateo chapter 7 verse 23, Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't una, tignan natin yan sa ating isip. Tignan natin kung puro kabutihan nga lang ba ang palaging iniisip natin, o kung nag-iisip tayo ng ikapapahamak at ikasisira ng iba. Dahil kung iyan ay puro pandaraya at pang-aapi lamang sa ating kapwa, hindi nga iyan mabuti. Ikalawa, tignan natin yan sa ating mga sinasalita. Sinabi nga ng Panginoon, di ba, na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga nilalabas nito. Ayan ay ang ating mga sinasalita. At ayan ang nagpaparumi sa atin sa mata ng Diyos, sapagkat ito ay nanggagaling sa puso ng tao. At tignan din natin kung ang mga sinasalita nga ba natin ay nakabubuti sa ibang tao. Pangatlo, makikita natin iyan sa ating mga gawa. Kung iyan ba ay nakalulugod sa Diyos o hindi nakalulugod sa Diyos. Tulad ng katakawan, pagtitake ng masamang gamot, pagsisinungaling, pandaraya o kahit ang katamaran. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Ang unang step ang siyang pinakamahirap, ngunit ito ang pinakamahalaga.